Kanya, Mr. Paradillas, parang nasa airport ka na. Nasa airport na po ako. Pauwi na kami ni Mrs. And right now, dito po sa Terminal 2 ng NAIA, napakaraming pasahero po. Ipakita ko po sa inyo. Ayan po mga kababayan. Uwian kasi ng mga tao kasi December 24 ngayon. Sabay-sabay. Ayan po. Ang daming tao, siksikan kanina doon. Ang haba ng pila. So, hindi pala magkakababayan, no? Hindi advisable na magbiyahe sa ganitong panahon. Actually, dapat kahapon pa kami dapat umuwi Sabado. Nang mag-book po kami ni Mrs. Napakamahal na pamasahe. 39,000 po kaming dalawa. One way lang, Manila to Legazpi. So, pinahanap ko yung aking anak. May booking office kasi po kami sa lahat ng airline company. So, nakakapamili kami ng mura. Yung pinakamura na nakuha ng anak ko, yung ngayong linggo, butit nakakuha pa kami ng mura. 17,000 yung pamasahe naming dalawa. So, 8,500 yung bawat isa. Mahal pa rin. So, normally, yung pamasahe po, pag hindi ganitong holiday season, yung malapit na sa Pasko, or Pasko na mismo, yung pamasahe po, around mga 5,000 plus or 6,000. 7,000 yung pinakamahal. Pero pag ganito pala, mga kababayan, from 17,000 to 39,000. Matindi. Hindi na kami uulit sa next time. Pag pumunta kami ng Maynila, 3 times na kasi kami na nagbiyahe ngayon. Kailangan may nakabook na kami pabalik para hindi kami magka-problema sa booking at hindi tayo magulpi. Napakamahal na yung ticket po sa aeroplano. Kasi siyempre, sabay-sabay na umuwi yung mga tao for the Christmas vacation po. By the way, gusto ko palang pasalamatan yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi na-invite tayo po, kaya pumunta tayo sa Maynila. Na-invite tayo para sa Christmas party sa Palasyo Malacanang ng mga supporters niya at saka yung mga vloggers ng Palasyo. Hindi na tayo nakapag-picture po, pasensya na po kasi nagagawan sa nagunahan mga kababayan sa pagpapicture. Hindi kasi na-advise ng maayos yung mga tao na sana umupo na lang sana yung mga tao at yung sabi nga yung ating Pangulong Bongbong iikot na lang doon sa bawat mesa para magpa-picture sa souvenir photos man lang, di ba? Kaya lang hindi na po nangyari kasi nagunahan na po, nagsiksika, nagbalyahan. Hindi na din po tayo sa babae doon sa pakikipagbalyahan. Kakaya naman. So makikita natin kasi talagang kung gaano kainit yung pagtanggap sa ating Pangulong Bongbong Marcos during the campaign. Ganon pa rin po. Rockstar pa rin yung ating Pangulong Bongbong. So maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong sa imbitasyon niya. Actually, ako lang yung naimbitahan sa Bicol. Ako man lang kasi yung vlogger ng ating Pangulong Bongbong from Bicol, from the province of Albay. Karamihan kasi na mga Bicolano po, mga Dilawan. Pero si Juan Historiador pala, nakasama natin doon. Ano siya, Bicolano din, from Camarines Norte. Yeah. At saka yung isa pang Bicolano, kababayan ni pero hindi doon, nasa si Benji Contreras. Kumusta ka, Benji? Magiging kasama natin siya sa ilolods nating programa. Yung Kape Insamada.
ni Tito at Tita. It will be on January na po. First week yata ng January. Mga January 5 yung launching. Pero si Benji Contreras naka-base na doon sa sa tawag dito, New Zealand po. And other than that pala, gusto nating pasalamatan at kumustahin din yung mga taga SN Mega Mall. Ang dami pala nating mga viewers po sa SN. Nang pumasyal kami doon ni Mrs. Ang dami tayong nakakasalubong. At pati yung mga restaurants, kainan po doon. Kaya pala tinitingnan ako kasi kilala tayo. Sa kayo mga Marcos loyalist na nakadaupang palad natin sa Palasyo Malacanang, maraming salamat. Sa kayo mga empleyado sa Palasyo Malacanang, ang daming nakakilala sa atin, naka-recognize. So, nakakaya magsabihin, pinagkakaguluhan tayo doon, pa-picture-picture. Di ba? Nanonood pala sila sa atin palagi. Sa kayo mga officials ng si Madam X, mga officials ng Bagong Pilipinas, nanonood din sa atin. And because of the yung occasion na yon na pinatawag ng ating Pangulong Bongbong, may nang-intriga po sa amin. Yung aming kaibigan si Kakiraki, inintriga po ng isang vlogger. Ayan po yung intriga. Sabi dito, grabe yung ginawa ng Malacanang sa mga vloggers during Christmas party. Si Rocky umiikot, may tinuturo mga vloggers, pinapaalis lahat ng tinuturo niya. Fake news po, mga kababayan. Si Kakiraki lagi kong katabi, mga kababayan, kasi best friend natin si Kakiraki. Walang ganun po na nangyari. Ito mga taong ito, mga kababayan, masyadong inggitiro at intrigira, ang hilig sa fake news. Walang ganun po na nangyari at hindi yun gagawin ni Kakiraki sa kahit kanino man. May mabuti pong pag-uugali itong si Kakiraki, hindi tulad nila na ang sasama ng mga ugali po, yung hilig po na manira. And siyempre mga kababayan, di man pwedeng palampasin po ni Kakiraki yung ganong paninira sa kanya. So sinagot po niya. Ito yung sagot ni Kakiraki. According to most unreliable source, I now wield powers within the palace. This newly birthed authority in the socio-political halls in ballrooms deserves a title forthwith. Let it be known to the royalty, the nobility, the gentry, and even the rabble that I am, by virtue of the preposterous allegation made against me, will from here on be addressed as Grand Duchess Rocky. So sinagot ni Rocky ng punong-puno ng sarkasm. This is truly a conflicted feeling of honor and horror for me from this new level of crazy and funny narrative. I promise to be laughing at this for most of this morning. So help me God, long live. So yun mga kababayan, ang sagot ni Kakiraki with full of sarcasm. Kasi po, sa totoo po, lagi kong kasama ko, lagi kong katabi doon sa Kalayaan Hall, mga kababayan, magkakasama kami ni Kakiraki during the event, yung party, at pasasalamat ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga supporters at sa mga vloggers ng Palasyo Malacanang. Wala man pong ganong nangyari. So that vlogger, mga kababayan, full of fakery. Sa bagay, pati nga yung niya, yung pagkatao niya mismo fake. Di ba, mga kababayan? So yan man lang po. Ayan po ang situation po dito sa airport Terminal 2. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po.